Uy, Ilocano ka. Mawata mo. Mawata mo. Tsak mawatan. Ay, nabagtit ka. Yan. Meron po ba nagkapangasinan? Wala. Wala akong kalahi dito. Pero maraming Bisaya. Daghan man, oy. Daghan na buang. Tayo mga Bisaya. Daghan na. Okay. Sige po. So, anyway, dito pala itong si kanina. Kailan ka bumaba? Kailan ka bumaba? Taga-bundok po kasi ito eh. Taga-antipolo to eh. Ba't parang nag-feedback na naman yung ano natin? Hello? Ako na, problema. May problema na naman yung sounds natin. Yung check. Mas okay yan? Okay. Sure? Parang baba mo ng konti. Low. Low. Yung. Hello? Yeah. Okay. Hello? Okay. So anyway, yung pangarap ko po ay maging model. Pero, nasarapan nyo ako, di ibig sabihin, hindi ako naging model. Di ba? Wiset. Ba't naman ay? Parang may galit kayo ah. Anyway, so ngayon po, I am part of the training team. Yan. So anyway, pag sabi po pong training team, kami po yung umikot Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan. So, pero as of now, di ko lang po napalitan VP for Business Growth and Strategy po ng DIPO. Yan. Okay? So anyway, ang pag-usapan natin is ASAP. Pag sabi pong ASAP, yung ibig sabihin po dito is AGG Success Achievement Program. So meron po akong dalawang assignment po. Okay? Ito yung topic natin for today. Okay, ano yun? Number 1, ano yung EC o ano yung AGG? Yan. Ano yung Shared Economy System? And why Empowered Consumerism or why AGG is stable? Yan. Pag-usapan natin yan. Kailangan, di ba? Kasi yan yung mga katanungan ng maraming tao eh. Di ba? Number 1, ba't ko papasukin yung shared economy? Pag sabi pong shared economy, ito yung mga direct selling. Ito yung networking. Yan. Okay? So, dapat yan, alam natin. So, legal ba yan? Yan. Dapat masasagot natin yan eh. Di ba? Kasi yung mga maraming hindi nakaka-attend or hindi nakakaalam, pag sinabing networking, ang isip niyan, pyramid. Tama po ba? Yes. Yan. Okay. So, question lang. Meron po ba dito mga first-timer? First time po. Yan. Yun. First time po na attend o first time po na as in guest po kayo? Attend. Okay. Sige po. Yan. So, anyway, lagi ko tatanong ng maraming tao, why should I attend training? Bakit ka ba kailangan umattend ng training? Ang dami-daming training. Diba? Sino yung mga bago pa lang dito? Yung mga 1 month, 2 months pa lang sa industriya ng direct selling. Yan, di ba? Lagi sinabi sa'yo, di ba? Attend ka ng maraming training, ha? O, di ba? Kaka-training lang, kahapon training na naman, puyatan pa, di ba? Buisit, di ba? Di ba? Hindi ka nakakairita kaya puro training, di ba? Well, I tell you the truth. You can never be successful in your business if you don't know your business. Yes. Ulitin ko, hindi ka pwede maging successful dito nang hindi mo naiintindihan yung business mo. Uulitin ko. Hindi ka pwedeng maging successful sa isang bagay nang hindi mo naiintindihan yung bagay na yun. Tama? Kaya pag sinabing, uy, yayaman ka dito, ang unang tanong, paano? Kasi yung iba, yayaman ka dito, o sige, sasama ako, pero hindi niya alam paano. Kaya tuloy, ano nangyari? Gigil. Ano yung sabihin ng gigil? Yung, pag narinig, uy, yayaman ka dito. Don't believe mo. Yayaman ka. Dilatagan nga. Pag galatan siya, ganda. Bilog-bilog. Uy, grabe, 1.8, 1.4. Pwede akong kumita 1 million. At pinakita lahat mga yumaman, kung sino-sino pa yung mga pinakita, etc. etc. Anong feeling mo? Ako yan. Ako na yung next. Hindi ko sinasabing mali. Okay yung feeling na yun. Yun nga lang, what's next? Diba? What's next? Puro gigil na lang? Ano pag makakita ka, one earth! Ganon? Tama ba? Hindi pwede yun eh. Okay? So dapat naiintindihan mo. Nasa puso mo. Bakit? Again, ulitin ko, you can never be successful in this business if you don't know your business. Kaya dapat alamin mo.
Pag-gising mo pa lang ng umaga, alam mo na yung business mo. Bago ka matulog, naiintindihan mo yung business mo. Paano yun? Training tayo. Bakit? Kasi lahat naman ng bagay nakukuha sa training. Tama po ba? Yan. Ang training po, bakit tutog? Galaw itong cellphone. Ayan. Foundation. Okay. Ang training po, pundasyon dito. Okay? Kaya nga mapapansin nyo, kapag may ginagawa pong isang building, palaliman po yan ng pundasyon. Itong building na to. And kami, kami dito? We've been here for almost 18-20 years na. Okay. Kasi nagsimula po ang AGG sa Globe Tower pa po eh. Tapos after 1-2 years, tsaka siya lumipat dito sa AIC. Pero nakakatuwa po itong AIC kasi ang foundation po nito, ang basement nito hanggang basement 10. So malalim. Ayan. Bakit? Kasi malalaman mo isang building kung matibay siya sa pundasyon niya. Bakit? Kasi pag hindi maganda ang pundasyon niyan, bibigay kagad po yan. Okay? Tingnan yung building. Buo. Pero dahil ang pundasyon, mahina, bumigay. Ganun ka din. Kung hindi matibay ang pundasyon mo dito, hindi maganda yung training, hindi mo naiintindihan yung business mo, pag sinimulan mo to, mali kagad lahat. Yung rejection pa lang, nako, mali na. Yung iba, produkto pa lang, mali na. Bakit? Sasabihin, uy, maganda yung Angel E. Ano yun? Pamparegla. Patay tayo. Meron naman yung iba, toothpaste, pampimples daw. Patay tayo dyan. Kailan pa yung ngipin na punta dito? Product pa lang yan. And dami dapat pag-usapan. Pundasyon pa lang. Tama o tama? So, kung gusto mong tumibay dito, then I tell you the truth. Kailangan umattend ng maraming training. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Titignan mo. Sabi mo, uy, umattend ka. Umpisa pa lang, inaantok ka na, hayop ka. Naghahanap yan, searching. Nung hinahanap niyan, boyfriend? Kahapon din, ngayon din nga. Tanggal kabit na lang. Yan. Kaya dito, sobrang daming training. Mapapansin ninyo. Actually, yung mga Persians ngayon, naramdaman ninyo yung training team. Diba? Kaya ang dali ng transition, diba? Kasi hindi pa kayo out, di ba? Pinupuntahan na namin kayo kung saan-saan. Di ba? Nagtatago-tago pa tayo kung saan-saan. Di ba? Pero anong nangyari? Pagdating nyo dito, hindi kayo culture shock. Okay? Alam nyo na expect ninyo. Alam nyo na yung mga products. Alam nyo na yung unti-unti. Tama po ba? Bakit? Kasi yun po yung ginagawa ng training. Paunti-unti. Nalalaman mo yung pinapasok mo. Okay? Kaya very important sa foundation ang training. Klaro? Yes. Nagkakaintindihan? Yes. Teka lang po. Sige lang, isang ganun mo lang po yan. Kasi mag-search naman yan. Yung mismo sa laptop. Yan, tanggalin mo. Yan, tanggalin mo. Tapos, pasok mo doon sa kabilang butas. Maraming butas yan. 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 Okay. So, training enables you to develop good attitude. Pakisabi, good attitude. Good attitude. Good attitude. Good attitude. Bakit? Kasi attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Okay? So again, dito po, hindi ko sinasabi na hindi importante ang skills. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang education. Ang sinasabi ko lang, ang nililinaw ko lang, aanuhin mo ang skills mo o education mo kung may problema ka sa attitude mo. Tama mo ba? Yes. So, dapat intindihin natin yan. Okay? So, avoid acne attitude. Alam ko naman, normal mga Pilipino sa ganyan, yung acne. Okay? Ano yung acne? Alam ko na yan. Diba? Yung mic mo, nagpi-feedback sa akin. The truth,
Sabi nga nila, the truth hurts, but the truth shall set you free. Ano yun? Successful people, they continuously learn new things. Baba ko, i-feedback. Yan. Unsuccessful people, they think they know it all. Maraming ngayon tayo mga Pilipino, di ba? Alam mo na yan. Umpisa pa lang, kakaupo pa lang yan, ito na yung tsura. Alam ko na yan. Ang ilan ko na itong atin. Budol. Tama. Kaya nga dapat, kailangan natin ayusin natin yung attitude natin. Bakit? Kasi attitude is like a flat tire. Wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. Parang yung Ferrari ito. Yung Ferrari na to, maganda ang Ferrari. Ano pa tawag ito? Maganda ang Ferrari. Sino gusto magka-Ferrari? Diba? Siyempre gusto natin ng Ferrari, diba? Wala namang plastic, diba? Pero yung Ferrari, pag flat, at hindi mo pinalitan, may problema. Hindi ito makakarating kung saan siya paparoon. Tama po ba? So, yun ang maging problema natin. Okay? So, ngayon, lahat tayo may pangarap. Tama po ba? Yes. Sino ba may pangarap? Nasa kamay. Ulitin ko. Sino po may pangarap? Yung hindi nagtaas ng kamay, kawawa naman. Bakit? Libre na nga mangarap. Wala pa siya. Tama ba? Baka siguro ganun, no? Nakikita kasi ni Lord, di ba? Wala ka palang pangarap. Hindi mo ko na ibigay. Tama? O, di ba ano ibibigay ni Lord? Hindi ka nangangarap, o, di ba? O, ito. Uulitin ko. Pagbibigyan ko, last chance. Sino po ang may pangarap? Taas ang kamay. Alam mo? Kailangan pang takutin, eh. Lahat mo, yung pangarap, libre na nga, wala ka ba? Wala. O, ito. Gusto ko po yung totoo lang. Pag-uusapan natin, ano yung mga pangarap natin sa buhay. So, 10 years from now, ano po ang pangarap ninyo? Yan. Gusto ko yung totoo, ha? Walang ano, ha? Yung walang yung over, ha? O, kunwari, kotse, 10 years from now, gusto ka agad. Ano, mga 10 Ferrari. Yung ano, tamang pangarap lang. Ha? Yung tamang pangarap, 10 years from now. Ayan, sige. Ano po yung pangarap mo 10 years from now? House and lot. Siyempre. Okay. House and lot. Pasensya na po kayo, pangit po talaga sulat ko. Okay, lilinawin ko po. Kasi sabi ng lola ko, pag pangit ang sulat, kabaliktaran ng itsura. Okay? Kaya okay na maging pangit to kaysa ito. Okay. Question. Okay. Gusto ko diretsuhan po pangarap, house and lot. Kailangan specific. Okay? 10 years from now, dapat may goal. Magkano? 15M. Pag sa Manila, 10 years from now, 15. Pwede. Kasama na yung loob Kasama na. Kasi mas mahal, actually, sa totoo lang, mas mahal pala yung interior kasi exterior. Kasi nakabili po ako ng bahay years ago, 7 million. Tapos nagulat ako, yung habang iniunti-unti ko, yung aircon, yung mga sopa, yung cabinet, ganun. Teka, natutuble Kala ko ganun lang pala, hindi pala, no? Mas mahal pala yung interior kaysa exterior. So, 15 million. Sige, agree ako dyan, 15 million. Agree kayo, 15 million. Okay lang, 10 years from now. Okay. Pangarap pa. Ano ang pangarap? 10 years from now. Ha? Bahay. Teka, niloloko nyo ako House and lot, Tagalogin mo. Bahay din to. Car. Cars. Ba? May S. Sige. Motor pa rin? Sabagay, baka big bike, no? Sige po. 10 years from now, scooter ka. Presyo. Cars 5 million. Teka lang pag sabing cars, kasi depende sa kotse mo. Land Cruiser pa lang, 5 million na. Tapos na. Kulang pa, 5.5. Sabihin natin, maayos lang. Isang SUV at saka isang van. Okay lang yan.
Pwede na. Di ba? Pangharabas at saka panghakot. Tama? Okay na yan. Agree tayo. Baka masama yung loob ninyo. Pangharap natin to. Okay ba yun? Yes. So, computing natin. Mga magkano yan. So, kung SUV, Fortuner, depende kasi kung anong Fortuner gusto ninyo. Yung manual o yung maganda, yung top of the line. Kasi yung sasakyan ko 2.4 million top of the line. Pero meron namang 1.8, may 1.6. So anong gusto nyo? So agree tayong lahat para walang away. 2.5. Ba't sumobra? 2.4 lang yung sa akin 10 years pa naman. Sige. Tapos van, magkano ba van ngayon? 2M, anong kasing van yan? 500, baka bulok na yan. Van, 500, baka second hand, no? Sabihin natin, 5 million, pwede na tayo. Kotse, Alphard, 5 million ng Alphard, Brad. Simot kagad yung... 5 million, ha? Okay na, agree? Cars na to, ha? Cars na to. Sige, ano pa pangarap? Savings. Ano bakit na naman? Ano ba? Ayan na, house and lot na nga yun Savings. Magkano savings? Pag sinabing savings, andito na rin yung education, andito na rin yung jewelries. Okay? Charity, sama na natin yan. 20M. 20M. Bahay mo, 15. 10 years from now, pwede. Bukasan natin ng konti para medyo reality. Okay? Gawin natin ng 19. Galing mo magbawas, sir, Sige, para sige, para hindi naman nakakahiya sa'yo. Ay, teka, 19, 999. Yan, ha? Bawas pa tayo. Sige, sabihin pa natin. Sige. Pangarap. Sabi ko, reality. Specific. Okay? Asawa daw pangarap Depende sa pangarap yan, Brad Kasi ako may asawa, gusto ko pa ibalik Sino po may mga asawa dito? Umamin kayo, di ba? Di ba? Nakabuhisid, gusto mo ibalik, di ba? Kayo mga single, maniwala kayo. Enjoy. Ha? Ano, pangarap? Travel. Okay, very good. Travel. Kinilawin ko. Anong charity? Ito na nga yung charity. Ano ba? Makinig naman kasi. Nag-usap na nga tayo. Sabi ko, umpisa pa lang, house and lot. Kasama na yung loob. Baka mami, humirit pa dyan, pangarap. Sabihin na naman, microwave. Dito na. Cars. Kahit yung motor ni ate, nandito na. Savings. Jewelry, education, charity. Kaya nga tinaasan na natin. Binawasan nga lang natin 20 million lang yan, binawasan na nga natin. Travel. Diretsuhin natin. Anong klaseng travel? Bakit? Kasi may local, may world. Maniwala kayo sa akin, hindi po barya ang mag-travel. 2 years ago, 15 times po ako pumunta ng Singapore. Hindi po barya yon. Ang malupit pa nun, tipid pa ako nun. Yung tipong yung breakfast ng hotel, kakain ako alas 10. Bakit? Para hanggang brunch na. Hanggang lunch na. So gagawin ko, pag 10 o'clock na, last call, pupunta ako doon, kukunin ko na lahat. Di ba? Kakain ka na doon, dami, di ba? Tapos, syempre, susubli ka ng mga 3 itlog na hard-boiled. Bakit? Para pansit kanto na lang, may ulam ka na. Di ba? Gastos pa yun. So, depende sa ito lang, yung travel lang namin ng Bohol, magkano na naman ang gastos mo. Di ba? So, good news, bakit? Yung travel, pwedeng libre. Bakit? Kasi sa AGG, may free travel tayo. Ha? So,
Kasi nagpapa-ano na tayo, nagpapa-US tayo, nagpapa-Europe, nagpapa-Asia, o meron naman na in travel. Ito nga, maglalabas tayo ng Boracay, o, di ba? So, pwede naman makuha lahat ito, no? Sige, pa-travel-travel pa kayo. Saan kayo galing? China, di ba? Oh, next! Ano ba pangarap? Pangarap? Ha? Business! Okay, sige. Is... Tama ba spelling ko? Double S, di ba? Okay, business. Bigyan kita puhunan. Gahanap ka pa. Lahat kaya makukuha mo dito. Papahirapan mo mabuhay mo. Sige, kwentahin natin pangarap mo. Hanggang dito. Sige. Magkano po? 15. Nabas yung calculator nyo. Kaya nga kayo nasa networker eh. 15 plus 5, 20 plus 20. Magkano po lahat? 40. Oh. 40 million ang pangarap mo 10 years from now. Okay. Except ito. Tanggalin natin. Okay. Question. Kung hindi mo papasukin ito, sa ginagawa mo na rate, okay? Kung ano man yung pangarap mo, businessman, tag ito, kung empleyado ka man, whatsoever. Okay? Kung part-timer ka, question lang. Reality specifically, kaya mo ba ma-reach ang 40 million 10 years from now? Huwag tayo maging plastic. Pwede mo alam, di ba? Pwede, tumama ka ng loto. Pwede. Pero sabi nga nila, mas pwede ka pang tamaan ng 2 beses ng kidnap kaysa tumama ka ng loto. So, ibig sabihin, suntok talaga sa buwan. Tama mo ba? Yes. Bakit? Kasi sa dami ng kakalala ko na mayaman, okay? Mas madami kasi yung mga hindi mayaman sa mayaman. Tama po ba? Tama po ba? Well, good news. Bakit? Kasi sa AGG po, ang pinayaman na ng In Global, sorry, mali ako. 25,000 plus. So ito, data po ito. Ito, pangarap. Ito, data. Ibig sabihin ng data, katotohanan. Nangyari na. Ito, pangarap pa lang. Ito, totoo na. So, ang question, ano ibig sabihin nito? Ganito lang, simple lang. Pakilabas po ng calculator again. 25,000 divided by 20. Kasi 20 years na in global. Oh. Ilan daw? Divided by 20. 20. Ilan? Ilan? 1,250. Ibig sabihin, yan ang yumaman kada taon. Per year. Tama? Yes. Divide naman natin by 12. Bakit? Tingnan natin kung ilang buwan. Kada buwan, ilan po yung mayaman? 104. Question. May nakita ka na bang kumpanya na pinapaskill sa Miguel Beer o ang anumang kumpanya? Nagpapayaman po kami kada buwan ng 100 tao. May narinig po kayong gano'n? May narinig po kayong gano'n? Pero mayayaman yung kumpanyang yun. Jollibee, McDo, Globe, di ba? Mga big time. Pero never sila nagsasabi na may yumaman. Ang AGG po, kaya natin sabihin, nagpapayaman tayo ng 104 na tao kada buwan. Mas maganda kaya yon? So, ibig sabihin, yung pangarap mo, may reality. May pag-asa. Kasi ang problema, paano ko yung pangarap mo? Suntok sa buwan. Then I tell you the truth. Pag nangangarap ka, isip ka ng isip, hindi po pangarap yun. Bangungot. Kasi wala kang paraan eh. Tama ba? Susuntok ka na sa buwan, nagigising ka na 40 million, kaya yun. Papasok ka, mumurahin mo yung boss mo. Diba?
Patatraffic ka, uulan, mura ng mura. Ano ba naman buhay ito? Hindi, pangarap ko kasi magka-40 million. O good news, pangarap mo, magkano lang? 11,980. Sabi nga nila, ito yung pinakamagandang business. Bakit? Maliit ang puhunan, malaki kita. Okay mo ba yan? Okay mo ba yan? Yes! Tuloy natin. So, ngayon, pwede pag-asa na. Ngayon, tuturo ko po sa inyo, simple. Steps para makuha ang pangarap ninyo. Okay lang po ba yan? Yes! So, dito, fair ang labanan. Bakit? Lahat tayo magsisimula sa baba. Wala pong shortcut. Lahat tayo magsisimula sa step 1. Wala dito na pumasok, nandito na agad. Okay? So, anong una mong gagawin? First step, GLA. Good listening attitude. Kailangan makinig. Pag nakinig, dapat matuto. Hindi yung nakikinig ka lang, pero hindi mo naman inaaral. Kasi maraming ganun eh. Alam ko na yan. Pero pagdating na sa action, wala na. Mahirap po yun. Next, kailangan nagtuturo ka. Bakit? Kasi may natutunan ka eh. Dapat ituro mo. Hindi pwede, may natutunan ka, pero sa'yo lang. Bawal po dito yan sa negosyong to. Dapat, kung anong alam mo, dapat alam din ng mga leaders mo. Bakit? Kaya nga business partners ang tawag yan. Tama? Kasi pag business partner mo, kung anong alam ko, dapat alam mo. Hindi pwede, yung alam ko lang. Ibig sabihin nun, business competitor. Kalaban mo. Tama ba? Pero dito, ang maganda, negosyo ko to, negosyo mo rin to eh. So kung anong alam ko, dapat alam mo. Okay ba yan? Yes! Bakit? Kasi pag nagturo ka, nakaka-duplicate ka. Ibig sabihin, hindi na lang ako may alam. Dumadami ang tao. Good news. Bakit? Pag dumami, magde-delegate na ako niyan. Bakit? Kasi alam kong alam mo na eh. So, may tiwala na ako sa'yo. Ibig sabihin, si Jason, nandito na. Ibig sabihin, kung pumunta ka man ng ibang probinsya, dahil doon ang probinsya ko, ano probinsya mo, brother? Palawan. Kung umuwi ka ng Palawan, hindi ako matatakot. I-delegate kita. Bro, pwede ka na. Bakit? Kasi kung ano alam ko, na-duplicate mo na eh. Okay ka na. Hindi yung, sasama pa ba ako? Ilang buwan tayo doon? Sige, pag-ipunan ko muna. Kasi mo naman. Hirap. Tama? Pagka ikaw nagde-delegate, nagmumultiply ka. Hindi literally na dumadami si Jason, ako gremlin. Dumadami ako kasi alam ko, nagduduplicate yung tao. So, ibig sabihin, kung may Palawan, nandun si Jason sa Palawan. Relax lang ako. Tama? Anong probinsya mo, brother? Negros. Okay lang. Sige, na-duplicate na kita eh. Ibig sabihin, de-delegate na kita. Okay na. Multiply na ako. Hindi lang ako nasa Metro Manila, dumadami ako. Ganun ang goal mo. Dapat maparami ka. Para pag nag-multiply ka, lumalaki yung business community mo. Diba? Hindi na lang ikaw pang Maynila, dumadami ka na. Pag lumaki ang business community mo, dyan darating ang malaking income. Pag malaki ang income mo, good news, makukuha mo ang pangarap mo. Tama po ba? Tama o tama? Sir, teka lang, may problema ako. Ano yun? Ilang taon ko nang ginagawa to? Ilang buwan ko nang ginagawa to? Bakit wala pa rin akong income? Alam mo bakit? Alam niyo bakit? Wala ka naman na built na business community. Alam mo bakit wala ka na built na business community? Wala ka naman na multiply. Alam mo bakit wala ka na multiply? Wala ka naman dinidelegate eh. Alam mo bakit wala ka dinidelegate? Wala ka naman na duplicate eh. Alam mo bakit wala ka na duplicate? Hindi ka naman nagtuturo eh. Alam mo bakit wala ka natuturo? Wala ka naman natututunan eh. O bakit wala ka natututunan? Hindi ka naman marunong makinig eh.
O, sino may problema? Bakit ako? Tinuturuan ko na nga ako pag may problema, buwisit ko ah. So, sino may problema? You. So, ibig sabihin, ang walk mo dito, kung gusto mo marating ang mga pangarap mo, then I tell you the truth. It starts with you. And it ends with you. Hindi pwedeng sabihin, 10 years from now, sasabihin mo, si Raulo yung nakinggan mo, si Jason Lino na yun. Sabi niya, makukuha ko pangarap ko, 10 years na. Buang yun. Wala kang dapat sisihin. Wala kang dapat sisihin na sistema, wala kang dapat sisihin na grupo, upline, downline, business partners, may-ari, produkto, wala kang dapat sisihin. Bakit? Proven po may yumayaman. Ibig sabihin, may sistema. May proof. Proven. So, ibig sabihin, kung hindi ka yumaman, hindi problema yung sistema. Ang problema, ikaw. Bakit? Kasi ikaw mismo, may problema. Bakit? O, there. Ang pinaka-importanting binagsak ko dito, learn. Kailangan may matuto. Darating ka sa time na malalaman mo kung talagang namuduplicate ka o hindi. Simple. Kung ikaw mismo, aaminin mo sa sarili mo, duplicable ka na ba? Ano yung sabihin nun, Sir Jason? Simple. Ikaw mismo gusto mo maging downline. Harap ka sa salamin, kakausapin mo sarili mo. Uy, gusto ko maging downline sarili ko. Kung kaya mo sabihin sa'yo, harap-harapan na hindi ka nagsisunungaling, good. Pero sasabihin mo sa akin, sa harapan, nasasabihin mo, ako, downline ko sarili ko. Naku, wala talagang mangyari sa grupo ko pag downline ko sarili ko. Bakit? Aminado ka. Training pa lang, tulog, buwisit. Pamasahe pa lang, reklamo. Di ba? Uupo lang dyan ng 2 oras. Ako nga daldal dito eh. Ikaw nakaupo lang. Ganun pa. Tapos reklamo ka, sasabihin mo, hindi mo makukuha pangarap mo. Tapos ako sisisihin mo? Pastilan, uy. Patsunta ka. So, ibig sabihin, sa sarili mo, ngayon pa lang, kausapin mo sarili mo. Uy, ano ginagawa mo sa sarili mo? Ang taas ang pangarap natin ng 40 million. Tapos training pa lang, ganito na tayo. Sistema pa lang, mali na. May problema talaga. So, ano nga gawin? Kailangan may magbago. Ano kailangan baguhin? Attitude. Yung natututunan, dapat itinuturo. Hindi ka na bata. Ibig sabihin, alam mo na nga ang pangarap eh. Kasi may mga tao dito, literal, may natutunan na mali, ang sasabihin, sabig, ituro lang. Oh. Nakita niya yung upline niya, nanunulot, siya rin manunulot. So, bakit? Ginagawa niya upline eh. I did not tell you the truth. Alam mo na yung tama at mali. Yung mali, hindi pwede maging tama yan. Yung blue, pag nakita mo blue, hindi mo pwedeng gawing bread. Tama ba? Nasa blue ka na eh, nasa green ka na eh, white na eh, pumupunta ka pa, sumisilip ka pa sa orange eh. Tapos babalik ka rin pala. Babalik ka rin. Totoo. So, again, dito tayo magsisimula. Kanino? Sa'yo. Yung araw pa lang, kailangan kausapin mo sarili mo. So, nating makuha natin pangarap natin, magbago tayo. Ngayon pa lang. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo rin. Titigan mo. Pag ayaw tumingin, kalabitin mo para alam niya, ikaw kausap niya. Sabi mo, magbago ka na, hayop ka. Grabe naman makamura to. May animal na. What is shared economy system? Okay? The shared economy system is this is our business platform. Okay? In other words, is direct selling. In other words, may sinasabi MLM. Well, simple. Sabihin natin, networking. Sige, para lang ano natin. Okay? Sabi niya lang, direct selling. Okay? Ito yung pag ni-research mo sa Google, ito yung lalabas.
the system of moving products from factory to consumers through organizations of users, retailers, etc., etc., etc. In other words, nosebleed. Ang hirap intindihin eh, di ba? Parang Google nga eh. O, pasimplihin natin. Okay, simple. Okay? How does it work? Simple. May traditional business. Anong traditional business? May factory. Yung factory, ang ginagawa niya, ibabagsak niya ngayon sa wholesaler. Yung wholesaler, ibabagsak sa area agent. Yung area agent, ibabagsak niya sa retailer. Yung retailer, ibabagsak niya sa stores. Tapos, bibilihin ng consumer. Tama ba? Ganyan ang cycle. Tama ba? Tama ba? Yan yung old pipeline. Yan yung nangyayari. Okay. Ang maraming hindi nakikita ng maraming tao, yung tinatawag na advertising. Bakit? Ito po yung milyon. Budget po dito, milyon. Bakit? Babayaran ng artista. Babayaran ng GMA. Babayaran ng ABS-CBN, yung mga TV5, radyo, newspaper, printboard, billboard. Tapos, nagpapasponsor pa yung mga yan. Magkano tingin ninyo ginagastos dito? Aba, milyon talaga yan. Tama ba? Tama. Hindi mo nagkakamali, di ba? O. Ngayon, meron tinatawag na new pipeline or yung tinatawag na nangyayari ngayon sa atin. The new shared economy. Paano yun? Simple. Ganito. May factory pa rin. Yan, yung Nature's Way. Partner natin yan eh. Yan. Si Stronghold. Partner natin yan eh. O. Tapos, ibabagsak sa AGG. Empowered Consumer Research. Sa OVI. Tapos, ano mangyayari? Hindi ba ikaw na? Wala na ba yung dadaanan yun, di ba? Tama po ba? Tama. Ang pinakamalupit, wala na to. May nakita ba kayo dito? May artista humawak ng C24/7? Di ba? Meron ba dito may humawak ng burn? Tama ba? Wala naman, di ba? Bakit? Kasi ang sabi ng sistema natin, simple. Imbis na yumaman ito, mga hinayupak na to. Di ba? Imagine mo, JL. Si John Lloyd, kumuha ng Biogesic. Ingat, milyon agad. Oh. Tama. So, ano gagawin? Imbis na ibigay mo, dito, yung budget natin, ibigay na lang natin dito para kayo ang yumaman dito. So, ibig sabihin, simple. Huwag kayong magtaka, bakit ba ang daming yumayaman? Bakit? Kasi yung mga yumayaman, hindi natin binibigay sa kanila. Ano ginawa natin? Ibinibigay sa inyo. Kaya kayo ang artista dito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo! Sabi mo, hindi lahat ng artista, hindi lahat ng artista, guwapo at maganda. May mga pangit din. Diba? Parang duda kayo. Tingnan nyo. Patingin nga ng mga smile ninyo. Diba? Yan yung mga pang-artista. Kaya dapat dito, automatic, yung smile mo iba. Bakit? Kasi hindi na natin papayaman itong mga to. Hindi nyo na kayang sabihin na, sana maging ganito. Hindi na. Ano gagawin nyo? Gagamitin yung produkto, gagawin yung sistema, at next time, ako na yung yayaman dito. Diba? Okay ba yan? O bakit ko gagawin yung sinasabi mo, Jason? Bakit ko gagawin direct selling? Bakit yung shared economy system? Well, did you know, 19 kopong-kopong pa, 50 years ago, hindi pa ako pinanganak dito, nag-i-exist na po ang direct selling. Paano mo nasabi, Jason? 1976 pa. Okay? 80s po ako, millennial po ako. Okay? Meron na pong tinatawag na shared economy system or direct selling. Ibig sabihin, you have to believe in this wave. Kailangan maniwala ka. Bakit? Sige, ayaw maniwala. Marami kasi sa atin, hindi nakakaintindi pag bago. Parang ganito. Years ago, pag sinabing franchising, dumating sa Pilipinas ang franchising. Pag sinabing franchising, automatic ang mindset. Ay,
Paano yan sistema? Magbabayad ako kalahating milyon, pangalan pa lang? Wala ka kong pwesto? Ay, lokohan, scam. Oh. Tama o tama? Pero nung nakita maganda yung franchising, may makita ka, bago pa lang, magkano kaya ang franchise niyan? Ba't biglang nagbagong hihip ng hangin? Bakit? Kasi ang mindset ng maraming tao, pag hindi siya nakaisip, hindi niya alam yung sistema, scam. Pero ang ramdam niya, sayang sana, dati may in-offer sa akin ganyan eh. Sounds familiar? Bakit? Kasi gusto siya nauna. Pero pag nandiyan yung opportunity, ayaw niya. Tama? Yan. Okay. So, this is the wave of the 21st century. Paano mo nasabi, Jason? Kahit sa Ateneo po, sineserve na po. Ibig sabihin, may unit na. Pinag-aaralan na ng university. Familiar po kayo sa Ateneo? Yes. Familiar po sa Ateneo? Yes. Magandang school ba ang Ateneo? Yes. Oh. Bakit ino-offer kung hindi kung pangit ang direct selling? Kung illegal ang direct selling? Oh. Next. Sa AIM Institute. Oh, hindi po sa AIM Global. Asian Institute of Management. May special offer. Meron din po sa USA. Sa University of Illinois at saka sa University of Houston. Tinuturo. So, yung sabihin, maganda. Dapat pag-aralan. Ito, malapit. Yung pinakamagandang school na alam ko, tinuturo po ito. May certificate pa. Saan? Sa De La Salle po. Bakit? Diyan po ako galing. Graduate po ako ng Lasal. Siyempre, yan, pinakamaganda. Alangan na ito. Ngiyak. Panahin ko pa yan. Yan, sabi certificate, course in direct selling and network marketing. So, ibig sabihin, university na po ang umaamin. Teka lang, pag-aralan natin to, maganda to, legal to. Tapos ikaw, duda pa, ay buang. O, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Titigan mo. Sabi mo, legal nga. Duda ka ba eh? Legal nga ni. Nagkakaintindihan? Okay. So, you have to believe in this company. 20 years ago, nag-usap-usap po itong tatlong ito. And 20 years after, sangkatutak po ang awards po natin. You name it, we got it. Sabi nga nila, di ba? Sabi sa SM, we got it all. Sabi ni BDO, we find ways. Sabi naman ni Metrobank, you're in good hands. Sabi ni AGG, ano yun? Atin lahat yun. Ha? Tama. 20 years. So, ibig sabihin, maganda po talaga yung company ito. Nothing to prove. Sa celebration pa lang ho natin ng anniversaries, wala lang ho tayong masasabi. Tama po ba? How many branches and BCOs? 110, we have 14 branches. We're all over the Philippines. Kaya nga ako, lagi kong kausap, pag may kausap po ako, anong probinsya ka, napuntahan ko na yan. Bakit? 15 years na po kumiko to, Luzon, Visayas, Mindanao. Mula Apari hanggang, lilinawin ko lang po, hanggang Zamboanga pa lang ako. Pero, bukas na po yung BCO Basilan. So, malapit na rin po, kaya ko nang sabihin, mula Apari hanggang Hulo. Diba? Kasi yung Basilan, part of the Hulo Island, Hulo Peninsula. Malapit ko na sabihin yun. Yan. Kaya ano ba ang mga probinsya? Kaya lagi ko hinihinto, ano po probinsya mo? Bakit? Definitely, napuntahan ko na yan. Yan. Katulad mo, Palawan. Lagi ako dyan. Kumakain po ako nung crocodile sisig. Sarap dyan. Davao, hindi talaga ako kumakain na kahit anong gawin mo, hindi ko talaga kayang kainin yung durian. Hindi talaga. Hindi ko alam bakit. Hindi ko nga kaya. Anong gagawin ko eh? Di ba? Sabi nga nila, kanya-kanya tayo. O, di ba? Di ba? Ikaw, gusto mo, hindi ko kaya eh. Di ba? Anong kami kilikili? Wala namang ganun. O. Kasi, yung parang di naghugas. Question, anong direksyon ng kumpanya?
Yan. Kailangan malaman mo, ang kumpanya, kung legal, may direksyon. Hindi pwedeng, sige, yaman tayo, hataw lang. Hindi pwedeng ganun. So, question, ano nangyari? Yan. Ang plano natin, more market. Ang plano natin to expand. Okay? Bakit, Sir Jason? Parang SM. Ang SM po, nagsimula yan sa Shoemark. Shoemark pa ho ang pangalan yan. Okay? Saan yan? 1958 pa, imagine mo. Sino na po yung boy ng 1958 nito? 1950. Ngayon po ay 2026. So, ilang years na ang SM? 68. Oh. Sino si Kuya Kaloy? Ma'am, anong ilang taon na po, ma'am? 62. Medyo mas matanda si SM sa inyo. Ang nangyari dyan, after 9 years, binili niya BDO. Tapos, biglang, after 5 years, binili niya, nagtayo siya ng SM. Saan yan? Sa Quiapo. Yan yung first na department store. Yan. Tapos, after 13 years, yan, binili niya na yung North EDSA. Yan, nakita niyo, yung North EDSA, yung pinakamahaba doon. After niyan, pumasok na sila sa history ng pabukas. May SMDC na, di ba? From mall, naging condo, di ba? Yan. Question. Tingin nyo ba hihinto SM? Tingin nyo lang. May kutob ka ba hihinto SM? Malamang hindi. Di ba? Jollibee. Sino na po ang nakakain sa Jollibee? Taas ang kamay. Sinong hindi pa kumakain sa Jollibee sa taan ng buhay niya? Kawawa ka naman. Ilibre kita. French fries. Maraming hindi may alam ito. Ang Jollibee nagsimula po sa ice cream. Imagine mo ice cream. Ibig sabihin, nung tanayo niyang ice cream, hindi niya pa naisip yung Jollibee, yung Jolly Hotdog. Walang ganun. Bakit? Kasi nung pumunta siya sa Cubao, ang nasa isip lang niya, mainit sa Pilipinas. Ang problema, yung sorbetes. Di ba? Umiikot. Tapos, ang tagal gawin. Good news, naintindihan niya, ay, teka, may soft ice cream, mabilis. Ganun. So, yun yung una niyang negosyo. Tapos, after how many years, doon niya naisip na, teka lang, bakit kaya hindi natin pasukin yung Yum Burger? Yummy Burger po yung una. Kaya nga naging Yum Burger yan. Kasi Yummy Burger. After nun, yan na. Nagkaroon ng Jollibee outlet. So, malupit. Hindi pa niya naintindihan. After 15 years pa niya, nagkaroon ng spaghetti, nagkaroon ng Chicken Joy. Imagine mo, 90s na. Nagkaroon ng Jollibee Chicken Joy. Dahil kay Aga Mulak. Familiar kay Aga Mulak? Yung may dimples? Di ba? Imagine mo si Aga Mulak. Yung medyo payat. Tapos, ako. Lagyan mo dimples. Di ba? Magkamukha. Nung payat, ha? Pero kahit si Aga mo, kahit mataba, wapings pa rin. So, imagine ninyo. Tsaka lang siya dumami ng dumami. Pero, tingin nyo ba nalugi si Jollibee? Tingin nyo, nalugi si Jollibee? Hindi naman siya nalugi. Pero bakit ganun? After 14 years, binili niya si Red Ribbon, si Greenwich, kanya si Dunkin' Donuts, si Mang Inasal, si Chowking. Ang dami niyang binili. Hindi naman siya nalulugi. Tama ba? Tingin nyo, titigil pa yun si Jollibee? Malamang, titingin na naman niya. Anong bibilihin na naman niya? Nagigets nyo ba? Ano ang point? Simple. Negosyo natin, okay, parang ganun. Pinapattern po dyan. Kasi marami sa labas, lalo na, yung mga kapapasok lang dito. Yung mga pink at saka purple. Diba? Kasi marami ang kusap sa labas. Ang gulo kasi ng kumpanya nyo. Hindi ko na alam kung anong produkto nyo. It's so gulo, you know? Kaya tuloy. Pero pagpasok, ano pala yun? Bakit? Kasi parang Jollibee. Hindi ka naman lugi. Pero tignan mo, araw-araw, pakainin kaya kita ng Jolly Hotdog.
Pakainin ka kata ng Chicken Joy araw-araw. Hindi ka kaya magsawa. Baka biglang sabihin, Sir, huwag naman yan, araw-araw na. Paano paglabas mo ng bahay, may birthday pala yung barkada mo. Wala namang cake sa Jollibee, saan ka bibili? Paano pagising mo, gusto mo pizza na may pagkasarap-sarap na lasagna? Sa Greenwich. Paano pagising mo, gusto mo Chinese, yung may siomai? Paano katulad mo? Katulad mo, ikaw matangkad ka eh. Yung only rice pero yung chicken isa. Saan ka kakain? May libre pang sabaw. Oh. Tama. Sabi, nakukuha mo yung market. Kasi hindi isang tao, hindi mo mapipilit yun na araw-araw kumain ng Jollibee. Tama ba? So, ganun yung business natin. Pinattern natin na kaya maraming divisions na lumalabas. Bakit? Kasi ang tawag dyan, tamang marketing. Bakit? Kasi hindi ka lang isa. Mamamatay ka talaga pag isa lang yan. Araw-araw magbalot ka. Hindi mo kaya eh. Tama po ba? Bakit? Kasi may tao nga na ayoko nga ng Chicken Joy! Di ba? Tama. And that's your business. Okay? Simple lang. Ang mindset ng company natin, yung mindset ng mga malalaking kumpanya. Pinattern natin. Simple. Para magkaroon ka ng more market. Magkaroon ka ng more sales. Siyempre, more profit. Pag more profit, sustainability yan. Kaya huwag kayong magtataka bakit ang Alliance in Motion Global Group of Companies, after 20 years, kaya pa rin punuin ang Araneta Coliseum. Yung iba, 20 years na, 19 years na, inarrest lang. Ang tanong ko, mapupuno yun. Tingnan natin. Next. So, again, new division. Is it change? No. Ang tawag dyan, growth, progress, expansion, and innovation. Okay? Kaya nga lagi nyo marinig yan, innovation. Okay? Dito sa company ito, bawal yung stagnant. Kailangan marami kang naiisip. Dapat marami kang nagagawa. Bakit? Kasi sa company natin, more market. Okay? So, what makes the company stable? Simple. Okay? Number one, kailangan yung product movement. Kailangan tinatangkilik yung product. Kasi pag ang product mo walang kwenta, sorry, hindi magiging stable yung company mo. Dito pa lang sa AGG, dito pa lang ha, ino-order pa lang, ginagawa pa lang yung kape pa lang, yung live-in coffee. Oh. Pa-deliver pa lang sa Africa, sold out na. Nandito pa, ginagawa pa lang. Yung barley natin, in demand dun, kinukulit, Sir, Ali, sir, what is that? Barley. Habi sila dun. Bakit? Kasi nakita nila, stable, maganda yung produkto. Kasi number one yun eh. Hindi katulad ninyo. GC lang kaya inuubos nyo. Ubus na ba? Kasi may nakita ko na amoy ko parang dilibin yung amoy. Sumagot siya, inuubos lang. Nakarating pa dito eh. Pero natikman niyo yung kape natin. Yes! Pupusta ko buhay ko. Magkalayo yun. Amoy pa lang. Huwag tayo plastic. Next, safety net. Pag ang company walang safety net, kaya yung sinasabi nilang unlimited, yan, patay tayo dyan. Dati, unlimited dun, no? Nayari sila. Kailangan talaga may safety net. Yung nga lang, kailangan ng safety net, maganda, pro-distributor. Kasi nung nagkaroon naman ng safety net yung mga ibang kumpanya, sobra namang kabig sa kumpanya. Huwag ganun. Dapat, give and take. Okay? Next, hybrid. Pwede mong gawing online, gawin mong offline. Dito po, lintik nangyari yun. Bakit? Nung ng pandemic, lahat kinabahan. Si Doc Ed, wag kayong kabahan. Bakit? We can do it online. Good news. Doon sumabog ang mga grupo, mga ng top 1 ngayon. Bakit? Kasi lintik po kahit sa Zoom,
kaya pong ibenta. Orbis Victus pa lang. Hindi mo nga, wala kang bit-bit eh. Tama ba? O, hawak-hawak mo, hindi eh. Di ba? Kausap mo ba lang? O, pagkapiin, pendot lang. O, nakagat, akin na ang resibo. Akin na ang certificate. Picture lang. Isisend. Pag goods, sisend sa Bipo. O, tingnan mo. Kaya hybrid. Online o offline, kaya natin gawin yung business natin. Tama o tama? Next, management pa lang. 25 years of combined experience na po. Ako pa lang, nasa ano na ako. Malalaman yung edad ko. Basta yun na yun. Basta ako 25 years na ako in business. Anniversary ko, 25th anniversary ko this year. Sa October. Kasi nagsimula po ako 2001. 18 years old po ako noon. Huwag na, magkukwenta na kayo eh. Yung iba, di ba pinanganak noong 2001? Pinanganak ka ba na noong 2001? Anong year ka pinanganak? 2009? Ayup. Hindi nga. Ilan taon ko na ngayon? Ha? Ibig sabihin ko, naglandi ako noong 2029, may ganyan na ako? Buti na lang, di ako malandi, no? Seryoso? Pwede na kitang maging anak? Tuli ka na ba? Hindi kasi yung anak ko, katuli lang nung last Sunday. Ha? Pukpok, gusto mo? Si Ocho, kakatuli lang last Sunday. Ngayon, nakakamatis pa eh. Ganun maglakad. Popo! Ay, hindi mo naman kamatis. Ay, hindi pala na yan. Hindi ka pa pala na ano. Yung mga babae. Hindi, mga may anak na babae. Lang yan, di ba? Nakakamatis, di ba? Kayo, ako lang may anak dito na tuli. Dito pa usi tuli ngayon. Expansion. Ang expansion natin, all over the world and all over the Philippines. Okay? So, it will make you stable. Next. Okay? Travel incentive. Ang travel incentive natin, lintik po. Okay. Next. Payout system. Tayo lang po, well, tayong una sa industriya na nagkaroon ng Vivo Super App. Okay? Tapos, sumunog na yung mga iba. Okay? Next, the scams. Sir, totoo ba yung scams? Yes. Totoo ba yung pyramiding? Yes. I agree. Ito ang mga buwisit. Ito yung mga sumisira sa industriya po natin. I've been in this industry for the past 25 years. Sobrang mahal ko po yung industriya nito. Dahil binago niya ang buhay ko, maraming binagong buhay. Yun nga lang, may mga tao talaga na, Lord, kunin mo na sila. Okay, katulad ito, sample. Ewan ko, wala lang ito, in gold next. Ito yung bumili ng gold. Tapos tatanungin, sino may-ari? Shh, nasa Saudi. Hindi nagpapakita. Next, meron din yung sa Davao, yung Jamaica Seals. Dami to, million din ang nakuha nito. Billion din to. Ito, yung sa Palawan. Billion to. Imagine nyo, itsura pa lang. Nakascam na pa. Diba? Grabe. Familiar ka dito. Pati Palawan kayo, diba? Sumikat to dati. Meron yung HBI, yung magbibigay kang pera, kikita. Diba? Ito, yung sikat na sikat din, yung Kapa. Familiar kayo. Diba? Dami lang namatay dyan. Meron pa, sumunod yan. Imagine niyo, nagkapa na, nagkaroon pa ng regine yan. Halos magkasunod yan. Napasara na yung kapa, may regine pa. Kaya may mga tao talaga na, alam mo yun, naloko na magpapaloko pa. Ngayon. Okay? Anong gagawin natin? Okay. Simple, guys. Let me teach you something. Ang company, para malaman mong stable, 3 lang ang sisilipin mo. 3 lang. Okay, number 1, management. Sino may-ari? Pag kilala mo may-ari, nagpapakita may-ari, anong background? Kasi mahirap yun eh. Parang mahirap yun. Sasakay ka ng eroplano, tapos nalaman mo, yung kapitan ng barko. Paglipad nun, anong hanapin nun? Dagat. Nagets nyo? So, hindi porket na mayaman na, tapos sabihin may-ari, teka, anong background niya?
O nagtayo ng kumpanya, anong reason? Anong ginagawa niya? Diba? Kasi kailangan yun eh. Hindi pwedeng nagtatayo ko ng kumpanya ko. Bakit? Kasi may tampo ko doon sa may-ari dyan sa kabila. Ay ba, nakagad yun. Tapos pag naglatag, maninira. Hindi pwede. Character yan. Tama ba? Duplication to eh. Ibig sabihin tinuturo niya, gagayahin mo din. Ano yun? Yung purpose mo, magtampo din. Ang purpose mo, manira din ng ibang kumpanya. Mali tayo. So, dapat kilala mo management. Paano sila tumakbo? Paano sila tumabaho? Kailangan kilalanin mo. Kasi ito magiging boss mo eh. Ang ibig sabihin ng boss, hindi nyo kami boss. Ang iniisip, ang sinasabi natin, ito yung mga leader eh. Ito yung gagayahin mo eh. Kung anong vision, yun din ang vision mo. O next, products. Kailangan alam mo yung produkto. Hindi pwede yung produkto na uubusin ko lang, sayang eh. Hindi, yung kaya mo magmalaki. Kasi marami dito, malupit. Nasa ibang kumpanya na, dito pa rin ang kape. Literal yun. Bumibili pa ng toothpaste dito. Kasi alam nilang maganda eh. Di ba? Alam mo yan. Di ba? Dami dun. Bumibili pa din dito. Bakit? Kasi product, alam nila. Testimonial pa lang, alam na nila. Yung ano pa lang, yung C24/7, alam na nila. Diba? Nature's Way pa lang, alam na nila. Kaya nga pinukulit nila, kami na lang yung supply, kami na supply. Ano? Last but not the least, system. Paano sistema? Ilan na pinayaman yan? 25,000 na po. Ang hirap kasi noon, kailangan alamin mo yung sistema. O sige, nandito ako sa Maynila. Sir, question. Pag ako merong tao sa Davao, sino po mag-aasikaso? Good news. Sistema ng AGG, simple. Dito ka, mag-invite ka. Kami pupunta. Kami magtitrain. Ang Africa po, sabog. Richard Daagas, pinaka-upline ng Africa, never nagpunta ng Africa. Pero ang kinikita niya, 800 to 1 million per month. Sistema. May vision. Gets you po? So, ibig sabihin, titignan mo. Teka lang, paano sistema nito? Papasukin ko eh. Oh. Teka lang, one account policy. Teka, pag titignan mo, one account policy, maganda nga sa kumpanya. Eh, paano ako? Distributor ako eh. Kailangan isipin mo yun. Sistema yun eh. Nagigets niyo ba? Kailangan tingnan mo. Nagkakaintindihan po ba? Yes. Imaginein mo. Maganda management, maganda produkto, maganda sistema. Pag pinagsama-sama mo yan, malayong mararating yan. Good news, kahit sumilip pa kayo sa iba, kahit tumingin ka pa sa iba, kung magko-compare tayo, sorry, AGG, eto na. Tama ba? Tama o tama? So, bakit ka pa sisilip sa iba? Andito ka nga eh. So, nga, gawin natin. Simple lang. Gawin natin yung dapat natin gawin. Trabahuin na yung dapat trabahuin. Kalimutan na natin yung dapat ikumpara. Let's just focus kung ano yung nandito. Kasi ito na eh. Maganda na produkto nyo eh. Maganda na management natin eh. Okay na eh. Wala nang negative eh. May sistema, maganda eh. So, bakit kailangan guluhin yung sistema? Okay po ba yan? Tignan mo yung katan mo. Tignan mo. Tignan mo! Sabi mo, kaya natin to. Yayaman na tayo. Patapos na eh. Nag-ano pa eh. So, what to do now? Simple. Simula tayo. Ano ba? Patapos na tayo. Ganito na naman ang nangyari. You have to teach. Again, lahat ng natututunan dapat itinuturo. Okay? Next, maraming negative. Maraming mangyayari ngayon. Walang madali. Didiretsuhin ko kayo, kung yung upline mo, sinabi madali ito, batukan mo. Pag sinabi niya, madali ito, batukan mo. Pag tinanong ka, bakit mo binato? Sabi ni Sir Jason.
Bakit? Kasi walang madali dito. Idiretso ko kayo, mahirap to. Pero sa lahat ng mahirap, ito ang pinakamadali. So, pag papakahirap ka na lang, edi doon ka na sa pinakamadali. Tama? Nagkakaininiya ba? Yes. So, ano gagawin mo? Dapat enjoy mo. It is a process. So, you have to enjoy. Yung pagod, yung puyat, maniwala ka, lahat yan, babayaran ni AGG yan. Relax lang. Relax. Okay? Enjoy the process. Next, you have to adapt. Bakit? Marami kasi dito nagugulat sa kultura natin. Number 1, enjoy. Nagpapakahirap, enjoy. Buwang ka ba? You have to adapt. It's a culture. Bakit? Kasi alam mo yayaman ka, makukuha mo pangarap mo, bakit ka malungkot? Nare-reject ka, okay lang yan. Bakit? Sabi, lahat naman nare-reject eh. Hindi okay lang. Lahat ng yumaman, na-reject, eh, di maganda. Ibig sabihin, na-reject ka, di payaman ka rin. So you have to adapt. Ako, hirap na hirap ako dyan. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, di ba? Nasa lista ako, di ba? Ano yan? 1 milyon, ew! 2 milyon, mga sira ulo itong mga to. Sinong gusto niya mga tumayo ka? Tatayo din, di ba? Bakit? Kasi nga nakikita niya eh. Para sa akin, kung baduy maging mayaman, magpapakabaduy na ako. Bakit? You have to adapt. And last but not the least, you have to be a model. Hindi ibig sabihin no, hindi. Ang sinasabi natin model, kailangan may magbago sa'yo. Ano ibig sabihin may magbago? Kailangan nakikita ng leaders mo, pamilya mo, na may nagbago sa'yo. Kasi maraming ganun eh. Sir, ayaw kasi ng asawa ko eh. Maniwala ka sa akin, simulan mo sa bahay ang pagbabago. Wala nga kang pera, wala nga akong kinikita eh. Hindi yun ang point. Dati hindi ka marunong magtimpla ng kape, pagtimplahan mo ng kape. Maniwala ka, doon pa lang. Parang may topak yung asawa ko nagtimpla ng kape. Masarap ng kape ah. Dati, hindi nagbabara. Ngayon, maayos yung suot ah. Dati na nagpapaalam pag lumalakas. Abang ngayon, Han, alis na ako. Miss kita. See you later. Diba? Sinapian na tayo, no? Simula nung AGG na yan. Ganyan yan. Teka, makasama nga dyan. Sumama sa'yo. Nakita, naka-attend. Kaya naman pala. Nakikita niya ngayon. Kasi nakita niya, minomodel mo eh. Ina-adapt mo eh. Ini-enjoy mo eh. Pero pag nakita niya, di ba? Pagpasok mo, pagod na ako sa training, walang ginawa. Tapos nireject ako. O, di ba? Ikaw, wala kang o, di ba? Batugan! O, buti pa yung upline ko! O, di ba? Wala, tapos ka agad. Yung upline. Ewan ko sa'yo! Ay, asawa mo, kulto ata yung pinasok mo na. Nagets niya? Pero kung sa bahay pala nakikita, nagbabago ka. Sila mismo, sasabihin, uy, huwag mo hinto yung AGG, ha? Tuloy-tuloy mo lang. Bakit? Kasi simula nung nakita ko yung AGG, naging mabuting tao ka. Nakakaalala ka na. O, di ba? Nagtitimpla ka dati. Di ba? Hindi ka man Tapos ngayon, pag nagpo-post ka sa Facebook, kakaiba ka na. Pinapost mo, puro positive. Hindi ka na politika. Hindi ka na dati. Umurahin mo yung presidente. Nagigets nyo? Tama ba? Then I tell you the truth. If you teach, if you enjoy, you adapt, you model, you create a beautiful team. That team, I assure you, together, everyone always moves. So with that, guys, alam ko may training pa ang person. So with that, thank you very much. God bless you all. Stay safe.